Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y mapakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wan amami nga nasantuan, iti dahil tinakanin ka ama, ti kami nga pagpakumbaba, nga mangit ka si panagyaman mi, ama, gyaman kami ti. Kundaway mi, ama, nga nangidayaw, pinka, nangitantok, ama, dahi tanagan mo, pagyaman kami, ama, ta. Bigbigan mi, o Diyos, nga at biyag mi katukam, at dagiti kat pagdayaw, kin pagserbi mi, kin kamay. So, may tultuloy mo ang tigday, tibiyag titunggal may sa kada kami, na daman dagiti makalapot, ama, ikatam, gapot amo ni ama, nga ti demonyo, agar aramid ti wagas na ama nga nailangitan, tapno madadael dagiti isu amin nga trabaho, biso yaman kami, kat itangal daw, dawaten mi nga agtignay katibiyag mi, tinaga ni Apo Jesus. Amen. Okay, yaman tayo tiday-tingag sa pakakabsat. At ini Sunday, at kasla nangyari di panahon ni Noah, ya. Mayroon na nga walo kami, at hindi na isalakan di panahon ni Noah at walo. Ang naglagi pa niyo kakabsat, ko na ko, naroon. Nga di panahon ni Noah, aga programa iti Diyos kini Noah. Isu dya pinag-aramid ni Apo Disiso na ti daong, tapno may salakan ti pamilya na. Yung saan lang kung mga pamilya na ti may salakan ni Jai. 120 nga tawan. Ya? Nga imbagbaga ni Noah kadagiti tatawag, babawi kayo. Umay ti dakkel nga layos. Ngam tirigat na, awan na mati kini Noah. Iso nga kapilitan, nga tinaisalakan lang talaga, pamilya na. Iso ano di panahon ni Noah kagamsat, kat grabe, aglalo di umayon ti layos. Umayon talaga, umaton ti danong. Umuna pa nga nagbabawi di nga dumawat kini Noah ti pakaasi nga lukatan na ti daong, kat nagiji pamilya ni Seth. Seth ba? Ni Seth ata nagbabawi da ay. Hindi pa. Aji pamilya ni Seth, umuna nga umay nagtuktok, umawag nga kunada Noah ilukatan da kami. Ngam kuna ni Noah, anin nga mabalin ti Diyos tinangisira ikidaho. Amo yung absat, noon nga dinangyari kini Noah, nilaglagi po yung kasjibot ti mangyari. Ti panahon tayo. So nga, hantay nga angawunan ka absat sa totoo lang. Final kahit 2 years. Nga, no itinaglabas ka absat, katagserbi kayo, nga inyad adal iti relihiyon, nga nagduduma nga adal, nga awan mo ti direksyon. Yan? Inyada ti relihiyon, nga awan direksyon. Ayan? Kaya magyaman tayo, kakabsat karektan tayo, ti direksyon, apay. One tadan ti programa, iti Diyos, iti panahon tayo. Yan? So, kung ang takaabay mo, dapat hamo nga sayangan ti programa ti Diyos. Isa nga
Newton, laglagi po nyo, aming gayam nga na di Biblia. Kat, no apay nga na ikabili jay, dapot at pagsamingan. Han nga basta gayam na ikabil di Biblia, iti may sa nga litra jay nga awan ti kayat na nga sawan, iti biyag tayo. Ya? Takitan nyo adyo pa, di sa nga pulo. Nga magbalasan, parihas da nga namate, parihas damat nga nagsagana. Yan ti problema. Awan nga min reservada. J5. So kung ang takaabay mo, dapat adalat ta reserva. At yung reserva gamitin ng buruan. Takitaan nyo ti lugan, awan pa'y nakita yung alugan nga purwes, nga awan ti reserva na. At nakita yung ya? Awan, at ta reserva na. Anya ti kayat na kasawan. Tak mo makadayon di papanan na. Kung ang takaabay mo, amoy bat-bati di reserva. Ha? Ha? Amuyo! Amin nga makita tayo at gagayam iti kayat na kasawan. Ya? Nakadoa ko nung dakpay na panyatiksto tayo, ha? Bali, ta Domingo pa, di panahon ni Istra, nagbalbalong topay nga nangang saba. Sumasorsuro ko, tagbalbalong sa mga saba. Kaya? Amoy, awat tabali nga raminit talaga sa tumatungpal. Kaputa nakita talaga. Di na minsan nga rabi tagtagain na pakman na nagsusulot na talaga. Hindi rabi nagtagtagain na pakman lang mapagbiit lang. Agi susuruak mo lang mo na ang nati kahit mga saaway. Dituyak talaga agi susuro. So nga, agyaman kayo. Iso nga laglagi po inyong makabsat. Nung nagsira ti dao, ipanawin ninyo magsira magtitingnan. Hindi mga babalasan, di ba? Kunana, dagiti limadi na ibusandan ti reserva. Kunana, ay kanda kami mo, kilana yun. Tani, dagiti pagsilawan ni mo, idutan. Yung kuna dagiti manakan, kanada, mapan kayo gumatang, tamangan nagkurang tay amin. Ya? Tabaka no, ikanda kayo kat agkurang tay amin. Iso nga, dili ba, napandaging matang. Idi sa gawid dan nga, sumang pweda. Naro, delikado. Naklusan tiri doon. Nakabsat, ay ayatin kayo. Iso nga ibagbarak dato yung yamin. Sa totoo lang, nagbasit talaga ti may salakan iti hindi. Basit ka kabsat. Iti amok, basta namati kiniapo di sidi may salakan. Ti amok, basta karkararag ini kiniapo di may salakan. Ti amok ini, no amunan ni apo di samunan, kat amunan tatulong may salakan. Ngam gayam kakabsat saan nga kasjay. Nagunod gayam. Ikayat na nga sawan. Isungagyaman tayo, kasapay kuma, hantay nga ang angawan, itiagsabi kini Apo Diyos. Ipapati tayo habang adapay oras, apay panawan, kaputa ay ayaten na tayo iti Diyos. Itima tayo muna na. Pakibasa yun man? Okay. Ijipre lang ang dalawa ay magiging isa. Kasla ti pamilya. Ti balasang ken baro no nagasawa da, nagbalinda nga may maysa. Tama mali. Isa nga, no kita ti balasang ken baro no nagasawa da, nagbalindan nga may maysa, ngam oray gayam ti Biblia ibagpagana. Basahan kayo, titiksto kayo. Kapanday jayal, santo di puntos na. Medyo tindag kami kakabsat. Okay, pakibasa yung na naglawag-wag. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, bumuka ng isang putol ng kahoy at sulatan mo na kaharian ng Juda. Pagkatapos kumuha ka ng kasapa at sulatan mo na ang kaharian ng Israel. Pagkaraan noon, Pagtutugin mo ito na parang
sinasabi ko na darating ng panahon at ang kaputol na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Juda upang sila'y maging isa na lang. Kailangan nakikita nilang hawakan mo ang mga putol na kahoy na iyong sinusulatan. Habang sinasabi mong ito na ang pinasasabi ni Yahweh, titipunin niya ang mga Israelita mula sa mga dakong pinatatapunan nila noong ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila maghahati, sila'y gagawin kong isa na lamang ang hari. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin, lilinisin ko sila. Sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Isang tulad ng lingkod ko si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay ako. Sila at ang kanilang mga anak at mga susunod pang salinlahi ay mananatili doon habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapangyarihan at mamamalagi magpakailanman. Kapayapaan pala. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y maninirahang kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng banda na akong si Yahweh, na humirang sa Israel upang maging akin. Bansa aja. Bansa aja. Lahat ng bansa. Bansa lahat ng Okay, bansa. diamond tayo. Gabay tuloy na. Kawanan. Ano yan? Okay, agyaman tayo kakabsat. Agsubli tayo, ijayan ti verse na versikulo na. Una na jay, sinabi sa akin ni Yahweh, Sigal, anak ng tao, kumuha ka ng isang putol ng kahoy at sulatan mo ng ang kaharian ng Juda. Pagkatapos, kumuha ka ng isa pa at sulatan mo ng ang kaharian ng Israel. Siguro no? Una na dyan, pagkaraan nun, pagdugtungin mo ito na parang iisa. Okay. Apay kakabsat, nga na dyan duwa nga bansa pinagbalin niya punos na may maysa. Salut-sudak man, brother ay apay. Apay nga dyan duwa nga bansa kayat niya punos nga may maysa. Okay, ang nanaala ni brother ay. Kung bakit sinabi ng Diyos na yung Juda at saka Israel, Jerusalem, ay magiging isa, alam niyo kung bakit? Kasi kung dalawang magiging hari. Tama, mali? Kung bakit ginawa ng Diyos, sinabi niya kay Ezekiel na kailangan magkaisa yung dalawa para isa lang ang magiging hari nila. At saka kasama rin doon, intent. Kaya kung tignan natin mga kapamilya sa kingdom, kailangan talaga mabuo yung may isa na lang na bansa. Ito yung kingdom. Na kailangan natin talaga mabuo yung isa na lang
ay kailangan talaga na mangyari na parang iisa na lang. Kasi pag hindi nangyari yan, kahit anong gagawin natin, wala tayong patutunguhan. Ano man ang ginagawa natin, walang silbi. Kasi walang direksyon. Hello? Kaya kailangan natin talaga na may direksyon. Sa pamilya, kung walang direksyon, magkakahiwalay ang mag-asawa. Magiging palaboy-laboy ang mga anak. Ang isang anak, pag walang tahanan na inuuwian, anong mangyari sa kanya? Brother Ray, magiging palaboy-laboy. Sabihin mo sa iyong katabi, ayaw ng Diyos na magiging palaboy-laboy ka. So, kailangan natin talaga na bumalik doon sa gusto ng Diyos na magiging isa na lang. Ang hawak mo kapag itinanong nila kung ano ang kahulugan noon, sabihin mong ipinapasabi ko na darating na ang panahon at ang kaputol na kahoy na kumakatawan sa Israel at isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Juda upang sila'y maging isa lang. Inulit na. Ngayon karamsat, sa totoo lang, palagi kong iniisip, talagang pinagbubulay-bulayan ko ito, na lahat po pala na sinasabi ng Diyos kay Ezekiel, hindi pa po nangyari. At ito yung mangyayari pa lang sa panahon natin. Kaya kailangan natin makipag-isa talaga kasi kung isipin natin, mamaya makarating tayo doon, kaya pinabasa ko lang kanina na diretso para makita nyo talaga. Okay. Sabi niya doon, kailangan makikita nilang hawak mo ang mga putong na kahoy na iyong sinulatan. Habang sinasabi mong ito na ipinasasabi ni Yahweh. Titipunin niya ang mga Israelita mula sa mga dakong pinatatapunan nila noong ibinalik sila sa sarili nilang bayan. Okay. Tignan natin nasaan na yung mga Pilipino ngayon. Nasaan na yung mga nagsasabi na anak sila ng Diyos? Nasaan sila? Di ba naikalat? Kalat-kalat kung saan-saan sila. Mula noon hanggang ngayon, nabalitaan nyo na ba na nagkakaisa na yung mga Kristiyano? Nabalitaan na natin na may isang lugar na kung saan sila? Di ba wala pa? Bakit? Kasi ito pa lang ang mangyayari sa ngayon. Kaya, alam niyo yung pakiramdam na talagang pinag-isipan ko yung salita ng Diyos kay Ezekiel mula nung simula hanggang narating ko yan. Naku, ngayon ko lang na napansin talaga, brother na halos talaga na sinasabi ng Diyos kay Ezekiel,
hindi pa nangyari. Kaya, salamat at paparating na. Hello? Paparating na. Alam niyo kung dumating yung araw na yan? Alam niyo yung sinabi ni admin na kung ano ang pinakamagandang bansa na nabalitaan nyo. In times, baka mas higit pa yung gagawin ng Diyos. Ngayon po, magtanong ako, titigil ka pa ba sa paglilingkod sa Diyos? Hindi na. Bakit po? Mayroon ka ng direksyon, kagaya ko. Alam niyo, yung pakiramdam na noon ay walang direksyon, sayang kung namatay ako noon. Kaya ako pala ligtas. Kung noon ay namatay na ako, wala pala. Kaya ngayon, meron na tayong direksyon. Kagaya ng siya'y, sinabi niya to, susunod na verse. 22, sabi niya, sila'y pag-isahin ko na lamang isa lamang ang magiging hari nila, hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Okay? Kitan tayo, tibansa tayo, subli tayo, tibuong mundo. Balikan natin. Kailan natin nabalitaan, naging iisa na lang na kaharian ang nakalagay sa mundo? Meron ba? Meron ba? Nabalitaan na ba natin na nagkakaisa na lang? Wala pa. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat. At wala pa noon, parating pa lang. Kaya? Kasi hindi alam ng mga relihiyon ito, hindi nila alam. Kaya salamat sa Diyos, mayroon na yung nagbabasa sa atin, mayroon na yung programa ng Diyos, mayroon na po yung kingdom. Kaya nga, hindi na ako natatakot na kahit wala yan. Hindi na ako takot. Kasi alam ko na yung mangyayari na darating ang araw na isa na lang talaga. Sorry, kasi makita nila sa YouTube pagdating ng araw Baka makita nila yung preaching ko, mapakinggan nila ngayon kasi tinagalog ko na talaga para maintindihan nila. Kasi ito talaga yung mangyari pagdating ng araw. Na kailangan talaga na tumayo yung isang kaharian na lang, isa na lang, isa na lang, isa na lang. Wala nang iba. Oh, yung susunod. Tingnan natin kung sino ang maging hari nila. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyusan. Ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag, hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging Diyos. Sino kanya tayo ayan? Sino na sa atin ang malinis na talaga? Meron na ba? Yung proud na magsabi na malinis na ako? Hello? Hello? Meron na po ba? Yung magsasabi sa atin na tayo malinis na? Meron ba? Wala pa. Kasi lilinisin pa lang tayo ng Diyos at pagdating kasi ng araw na malinis na po tayo, magkakaisa na talaga yung bansa. Ito yung mission mo. Mission ko. Bakit? Tinawag po tayo ng Diyos
na hindi ko basta-basta. Tinawag po tayo ng Diyos kasi may layunin ng Diyos sa atin. Verse 24. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Hello? Kasi kung maraming bansa, kung maraming kaharian, maraming hari ang kailangan. Pero, kung tatayo yung isang kaharian, babalik kasi talaga ito. Yung pangalan na to, alam niyo, babalik talaga yan. Pero hindi na yung katawan si David, yung espiritu lang ni David ang babalik. Alam niyo, yung pakiramdam na pag ipinukrama na si David ay nandyan na. Alam niyo yung pakiramdam, ang saya. Hello. Kasi meron na tayong hari sa bansang Pilipinas. Wala na yung mga korap na presidente. Wala na yung mga korap na gobernador. Wala na po. Kaya kailangan talaga na magkaisa ang bansa, ang buong mundo. Kasi darating ang araw na lahat ng mga bansa na yan, pasakop sila sa kaharian ni David. Hello. Ito pala yung totoo. Kaya salamat sa Diyos na mayroon tayong leksyon na kailangan natin talaga ang hari na babalik na walang iba kundi si David. Marami kasing kwento yan kung bakit. Kaya baka hindi niyo naiintindihan yung sinasabi ko na kailangan talaga. Ang kanyang katuluyan, sabi niya, ang magiging hari nila, susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Yung sinabi dito na susundin nilang mabuti, marami nang masasagasahan dyan. Kasi karamihan tayo, mayroon tayong kahinaan. Hello. Dagdag 25. Verse 25. Okay. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinitirhan ng kanilang mga ninuno sa lupaing ibinigay ko kay Jacob, sila at ang kanilang mga anak at mga sumusunod pang salinlahi. Okay. Sumusunod pang salinlahi. Ang ibig sabihin, marami pa ang paparating lalaki na susunod sa atin. Alam niyo yung salita kasi na sinabi ng Biblia na 1,000 years, di marami pa? Hello? Kaya mapalad kayo, ako, sa tayong lahat, na nakakaalam yung totoo. Kasi kailangan maibalik talaga yung original. Alam niyo yung mga kalbo na ngayon ng mga bundok? Kailangan maibalik na maging bundok talaga. Yung mga kagubatan talaga kailangan maibalik. Ito yung trabaho natin pagdating ng araw, magtanim ng mga puno. Hello? Para mayroon makikita yung susunod na mga lahi na maibalik yung original. Ay mananatili doon hanggang
habang panahon. Tignan natin to ha. Habang panahon. May limitasyon ba? Wala na. Walang hangganan. Isa magtuloy ka! Kapag ano nakastrat ka, dyan kapasat ka kapsat. Kung nakapasok tayo doon, wala nang hangganan. Habang panahon na yung buhay mo, buhay ko. Habang panahon na pagdating ng araw, wala nang katapusan yan. Kaya maglingkod ka, magpatuloy ka, kahit anong mangyari. Kunting bagay lang, nagtitigil ka na. Kunting problema lang, ayaw mo nang manalangin, ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Hindi mo ganun ang anak ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, marating natin ito. Ang gusto ng Diyos, maranasan natin yung buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan. Yun ang programa kasi ng Diyos mula pa nung panahon ni Adan. Makasangsangit ako ta. Ang kanyang katulad, sabi niya, isang haring tulad ni David na aking lingkod, ang magiging pinuno nila magpakailanman. Abay, bakit niya sinabi na magpakailanman? Kung tapos na ang lumang tipan, wala sana ito. Di ba karamihan ng mga relihiyon ngayon, wala na yung lumang tipan, tapos na, nasa bagong tipan na po tayo. Pero anong sinabi ng Diyos kay Ezekiel? Hindi pa nangyari yan, hindi pa tapos, paparating pa lang. Alam niyo, gusto ng Diyos na marating natin to. Kaya ka tinawag. Kaya lang nakakalungkot po. Kasi kung balikan natin kasi talaga yung message na silang na reveal ng Diyos sa akin, kagaya ng panahon ni Noah, na maraming tao nakasama ni Noah na gumawa ng daong na arka. Pero no pagdating ng baha, lahat ng makasama ni Noah na gumawa ng arka, hindi po naligtas. Ang nakakalungkot, binigay sa akin ng Diyos, na hindi po lahat na nagsimula na nagtayo ng kingdom, baka may hindi makarating sa kingdom. Kaya kailangan natin mag-isip-isip. Kasi ang plano ng Diyos ay walang hanggan na buhay. Susunod na verse. Gagawa ko ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at pamamalagi. Anong ibig sabihin? Kahit yung pamamalagi na lang, magpakailaman na yan. Di ba? Kahit doon lang. Kapayapaan. Ang gusto ng Diyos, mayroon po tayong kapayapaan na hindi maubos. Hello? Anong buhay natin ngayon? Di ba? Kung minsan walang kapayapaan. Lalo na dito sa bahay. Ano niyo, sabi ko kay Ate Lani, wala na, sira na yung mga anak ng Diyos dito. Sira na yung mga taga-kingdom. Alam mo yung may bata dito sa bahay na parang bubuyog. Pag pinatigil mo dito, mamaya nandun naman sa kabila. Kung anong ginagawa. Kung kausapin mo naman ng maayos,
Ganun naman ang sagot. Pero pagkatapos, wala na. Kaya sabi ko kay Ate Lani, na unang kanya na nga may law anak lang namin. Ayaw, sobra. Sabi niya, magpakailanman. Mamamalagi yung nandun. At dito naman, magpakailanman, pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Kung ang takabay mo, mapalad ka. Kasi pagdating ng araw, yung templo ng Diyos, nasa gitna po natin. Pero ang sabi niya doon, pararamihin ko sila. Kaya, ikaw at ako, ang mission mo magparami. Hello? Ang mission ng kingdom, parami. Ang mission mo, magparami. Hindi katitigin. Pero sabi yung isang pastor, kaya nainis yung mga members doon, sabi niya, daw sa mga members, bakit ako ba ang nanganganak? Diba kayo? Alam niyo, na-discourage yung mga members, kasi hindi naman manganak yung mga tupa, kung wala namang masarap na kinakain. Magiging bansot, hindi lumalaki. Paano nga mga anak yun? Hello? Kaya yung mga iba lumipat na sa ibang church. Kaya yung natira na lang, dalawa na lang. Buti na lang sa kingdom. Mayroon pang natira. Pero alam niyo, yung pakiramdam ko, kahit ko konti lang ang kasama ko, basta kasama ko sa kingdom. Kasi, ang hirap mag-alaga ng mga kambing. Diba? Alam niyo yung pakiramdam yung nagseminar kami doon sa Tabatuan? Na ang dami yung members sa isang church. Pero, isa lang yung tupa na nakahalo sa mga kambing. Sabihin mo siya katabi, hindi ako kambing. Hindi ka kambing, sumunod ka, tupa ka. Sa panahon natin ngayon, sa totoo lang po, kung pag-isipan natin yung mensahe ngayon, wala po kayong marinig sa mga simbahan ngayon. Kasi ang alam nila ngayon, rapture. Rapture, rapture, rapture. Hindi po kasi mangyari yung rapture na yan. Kasi kailangan pang bumaba muna ang Panginoong Hesus dito sa lupa na magiging hari at magiging kasama niya po David pagdating ng araw. Hello? Susunod. Kasi may dalawa pa. Ako'y maninirahan kasama nila. Okay, sino yung kasama natin doon? Sino? Ang Diyos. Meron na ba kayong nabalitaan ng harian na ang kasama nila ay Diyos? Wala pa. Kaya mapalad tayo. Kasi pagdating ng araw talaga, bababa ang Panginoong Hesus na magiging hari ng mga anak niya dito sa lupa. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, pupunta ako sa aking Ama at
ka na ba? Kaya kung tignan natin sa buong mundo ngayon, yung sinasabi, yung mensahe ngayon, hindi pa nangyari. Kasama nila, magpakailanman, ako ang magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Hello? Kaya, hindi po maraming bayan. Iisa lang ang magiging bayan ng Diyos. Kaya kung hindi tayo tagabayan ng Diyos, ano nga ron ang mangyayari? Wala. Kasi kung taga-dipon ang maliligtas, taga-dipon lang, parang ganun lang yon. Diba? Hello? Baka maintindihan natin kasi ang hirap naman magsalita dito. Kung hindi nyo maintindihan, ang hirap naman ipaliwanag. Kung wala, hindi natin naiintindihan. Parang ganun lang. Kagaya sa Santiago City. Kung taga Santiago lang ang magliligtas, di ba walang maliligtas na taga-dipon? Ganun lang yun. Kaya kung hindi tayo tagabayan ng Diyos, kahit anong gawin natin, umiyak man tayo. Pero sayang lang yung luha natin. Sayang lang. Last verse. Tapos na ba yung part? Hindi pa ata? Balik ka na nga. Yung 27? Final verse? 28. Last verse. Sorry. Bakit nawala na? Parang ayaw niyang ipakita yung last verse. Sama at kamat. Namasilaw. Good morning. Okay, meron na. Sabi niya doon, at kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng mga bansa ito hindi banda, bansa yan, na akong si Yahweh na maninirahan sa Israel, humirang sa Israel upang magiging agin. Ikaw at ako, hinirang po tayo ng Diyos para sa Kanya. Hindi para sa demonyo. Hello? Kaya, lahat ng mga bansa, malalaman nila pagdating ng araw na andito na ang kingdom ng Diyos. Hindi natin alam kung saan siya bababa. Kasi meron kaming nabasa kasi na ang harden po ng Eden, 15 meters lang ang taas dito sa lupa. 15 meters ba, brother? Parang, ano no? Ha? 15 meters lang. 15 meters
lang ang taas ng hardin ng Eden dito sa lupa. Kaya kung 15, parang ganyan lang o 15 meters yan, yung isang lote dito. Ganun lang po kataas. Lang, hindi lang natin nakikita. Nakatago sa ating mga mata. Kaya pag sinabi ng Diyos, bababa ka na. Bababa na. At meron pa akong nabasa kasi, na lahat ng mga church pagdating ng araw, wala tayong makikita sa patag, andun po sa bundok. Lahat. Sa pinakamataas na mga bundok, hindi natin alam, baka darating ang araw na lilipat tayo doon sa pinakamataas na bundok dyan. Hello? Hindi natin alam. Kasi yun ang sinabi sa mga nabasa namin na andun na lahat. Kaya salamat sa Diyos. Ang mensahe sa ating lahat, pupunta nga tayo sa last na puntos. Sabi niya doon, kapayapaan, pagpapala, pagiging kasama nila ang Diyos. Magiging kasama nila ang Diyos, nasa kanila ang templo. Kakabsat kan gagayong, kapamilya ti kingdom. Nabagito'y kat nang nagtayo, inyaplay tayo, kunak na kayong ti kagagasatan kan kanya. Madaydaya ti Diyos. Awan ti sabali nga purpose niya po Diyos, kinkakan kanya. No saan tayo masagrapan, kung hindi yung ang purpose ng Diyos, yung matanggap natin, maranasan natin yung buhay talaga na pagpapala, yung una, kapayapaan, pagpapala, magiging kasama nila ang Diyos, nasa kanila ang templo. Yan po ang gusto ng Diyos. Marami pa kasing dagdag yan. Kaya yan lang din nilagay ko para kahit yan lang, kung alam natin, tayo na yung pinakamapala. Kaya salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wana mami nga nasantuan iti dahi tinga kanito, Ama. Amumi nga ti purpose mo no apay nga pinili na kami. Ama, ket saan nga sinsinan? Dapo tabiyag lang na nayon. Ikayat mo nga pagtungpalan mi ket agsubli ni David akas ari mi. Ama, dagiti nga minsay san mi pay nga nang hanpay mo't ka napasamak nga nadamag mi Ama ket amumi nga dagiti nga minsay ket pasangput pay lang mapasamak pay lang Ama ti panawon mi. Ket kararap ko Ama nga nailangitan nga tunggal may sa kada kami. Dati nga mapasamak ket may sa kami kani Ama nga makipagsagrap kadagita nga minsan. Ala, i-bless mo nga dagiti nga kakabsi. Ikatamon Ama ti Espiritu ti panagabsi. Ikatam dagiti amin nga Espiritu Ama nga manglapad ti panagserbi ket. Ket manipo di tangal daw. Imulam ti saom ti puso mi ket agyak kami. Nga nagpintas ti aramidem ti panawon mi. Ama, yaman kami nga rut iti saom. Ket bendisyonan ti tunggal maysa. Ket agawid ti tunggal maysa nga ragragsaken mi. Ama, nga agserbi ket. Alag yaman kami ti saom. Ket imulam da iti kada kami. Ket dagiti ama nga saom. Isuda nga amati amang pasaya at unay tibiyag ti tunggal maysa kada kami ang mga nailangitan. Isu nga bendisyonan ti tunggal pamilya, dagiti pamilya nga sanpay nga naisalakan ti pamilya mi Ama, agisalakan kahabang adda pay oras. Habang adda pay panahon, habang nakalukat pay ti kingdom. Isalakan mo ti pamilya mi. Tapno ti kasama kadua mi kadisuda ti kingdom. Dungtang iti isu nga bendisyonan ti song, bendisyonan ti tunggal may sa kada kami, kat amagyaman kami unay, kat dagiti ti kararag mi tinaga ni Apo Jesus. Amen. Tayo mamit, itin
Inyayit na mahal naman. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sa mahal naman. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y mapapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magpabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen? Ayan, so, lagi na testimony na. May testimony? Ayan, good to see Ate Giselle. Thank you, Ate Giselle. Lagi may testimony, may kasama. Testimony. Kaya man na kiniabo Diyos iti kinibag na. Kanyami, iti matas kami nga ikot matupakan kami kung mati-tricycle. Yan mo na nangyari din out balance. Ako kami nagsakto ko out balance. Yung hanggang palubos ni Abo Diyos, matupakan kami. Bumaba ako, bumaba ako pa sa mga dyan kami motor. Talaga tupakan na kami na tricycle kasi di ko nagkapuno ti galon. Hindi agraryawa ko mahabang Awang kargana. ngawang kargana. Nanalo, pailan na kami eksakto. Hindi agikikay sa akin kung kukutin Jesus name ko na. Ang nagbatan ni Pastor Adin tricycle, nagapuban tinakta. Naikalsungeti kayo. So, mali nga ako tricycle. Nagsaraping latan. So, nga nabilag iti panakabalik tinagan nga po Jesus. Iti bakit kasman yung isa Adin na pati man nakanda na Adin motor nag-ading man lang. Nagdag na kami malagi sementeryo nga at Ibalay. For the first time ministry nga na sa minagdag. Sa mga at naging dahil sa mga may isang kapagyaman ni Medal at patiwagas ni Apo Diyos nga may sabot iti masapon. Ayan, so nasunod na kami ng tamang ipagyaman ng bigyan ng Apo Diyos. Ayan ang kakabsak. Sino ba iti testimony? May tisango. Testimony?